Pwede lang sabi sa inyo, konting itit lang yan eh. Pero okay, the ever-living one. So, huwag natin pong isipin na kapag ako namamatay ang Panginoon at nabubuhay, ano po. Isang beses lang po yan. Kaya nga, isang beses lang na gandong, ayaw po ay nagkaroon ng kaligtasan. Okay, the ever-living one. Siya po yung nananatiling buhay at wala pong kamatayan na. So, kaya siya po yung alam natin na talagang kailangan ng bawat isa sa atin sa buhay po natin. Resurrection is the scriptural sign of the deity of Christ. So, kung mapapansin po natin, di pa pinapakita talaga na Diyos ang ating Panginoong Jesucristo. Kasi yung ibang mga tinuturing na Diyos ng iba, patay, hindi na nabuhay. Hindi na sila nagumangol sa kanilang pagkakahiblay. Hindi katulad po nito si Jesus, ipinauna niya na agad sa tao para maalala ng mga alagad niya na itong sinasabi niya ay totoo at mangyayari. Kaya nga, nung time na sinabi po ni Jesus sa kanyang mga alagad, na dibain niyo itong templo at sa ikatlong araw, muli ko po itong itatayo. So, naalala po nila ito, yung nabuhay po si Jesus. Kaya nga po, sa pakulan pa lamang, sinabi niya na mabubuhay siya. So, ibig sabihin po nito, this is the sign of the deity of Christ. So, pinapakita dito that He is the coming Messiah, He is our Savior, He is our God. Kaya, no other God. Sabi nga po dito, the temple destroyed and restored. Ito po yung pinatunayan niya po dito nung siya po i-question ng mga pinuno po ng mga Hudyo po nung araw, ng mga sacerdote. Ngayon, basahin po natin sa John chapter 2, verse 18 to 22. Dahil dito ay tinanong siya ng mga pinuno ng Hudyo, ano yung mga ang maipapakita mo upang patunayan may karapatan ka gawin ito? Sumagot si Jesus, iparin ninyo ang templong ito at sa loob ng 3 araw ay muling itatayo. Sinabi ng mga Hudyo, 46 na taon ginawa ang templo ito at itatayo mo sa loob lamang ng 3 araw. Ngunit ang templo tinutuloy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Kaya nang siya'y muling nabuhay, naalala ng kanyang mga alagad, ang sinabi niyo ito at sila'y naniwala sa kasulatan at sa sinabi ni Jesus. So, sa madaling salita po, wala na po tayong pag-aalinlangan po dito. Kaya nga, hindi na po tayo kailangan maghanap pa po ng ibang Diyos. Ang dami po, tingnan niyo po, mga kapatid sa Panginoon. This is the great deceit. Naalam natin si Jesus na buhay na para sa atin, para tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Pero bakit ang dami sa panahon po natin, hindi pa rin po lubusan na nananampalataya kay Yesu Cristo? They're still not yet receiving Christ Jesus. Hindi pa rin po nila talagang tinatanggap si Jesus sa buhay po nila. And it's supposed to be, dapat po, kapag talagang malalaman mo, ang isang tao po na tumanggap kay Jesus, even his spirit is great. Yung pagkabuhay ni Jesus, naglalagay din sa kanya ng buhay na Espiritu. At paano po natin ma-recognize yung buhay na Espiritu yun? Kapag nakikita po natin na tayo po ay talagang lubusang nananampalataya sa Panginoon at yung pananampalataya natin ay naglalagay sa atin sa paggawa ng mga bagay para sa ikapupuri at ikaharangan ng ating Diyos. Amen. Ang action is that. Lagi po natin tatandaan po yun, buhay ang ating pananampalataya because we receive a true God, a living God, an ever-living God. Yun ang tinanggap po natin, kaya dapat namamanasan din po natin yung buhay na Espiritu. Kaya nasabi ko nga po sa inyo, marami po mga Kristiyano sa panahon po natin ngayon, naghahanap pa po ng ibang Diyos. Nandun na sila sa Diyos na kung saan ang pangalan ay Jesu Cristo, pero nangyayalipat pa po sila, pumahanap pa po sila ng ibang Diyos na matatawag nilang Diyos. Kaya kung mapapansin po natin, ito po yung sinasabi ko, ang great deceiving time, na marami po talagang naliligaw na nagdas dahil sa kanilang walang pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, even though they got the message, the real message, and it will happen already, the message that given to us by the Father. At yun po yung sinubo niya yung kanyang kaisa-isang anak upang na sino man sumampalataya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang. And supposed to be, yung faith na tinutukoy doon ay maglalagay sa atin ng buhay. At alam niyo po ba, ang indikasyon ng buhay na walang hanggan, yung ikaw mismo masaya ka na ginagawa at ginagampanan mo yung mga bagay sa Panginoon. Kaya nga makinig kayo mga kapatid sa Panginoon. And this is the question for us.
What does the resurrection means to you and me? Ano ba ang ibig sabihin sa iyo nito pagkabuhay ni Jesus? Simple, nabuhay siya. Diyos na siya. Pero, hindi magkakaroon po ng kahulugan sa buhay mo, ito pagkabuhay ni Jesus kung ikaw mismo hindi ka rin nabuhay. At suppose, hindi dapat malaman mo na yung iyong pananampalataya sa Kanya ay no longer doubted. Hindi na po dapat ito nag-aalinlangan. Ay suppose, kapag meron ka na-receive ng bagay ni Jesus Cristo, dapat panaligan mo yun at maipamuhay mo yun. Kaya nga, doon nagkakaroon ng kahulugan sa iyo, yung resurrection ni Cristo, yung pagkabuhay ni Cristo. At mga sasabihin ko, si Jesus ay buhay, nabuhay siya sa Cristo, pero ako patay. Pero ako walang ginagawa sa Panginoon. Pero ako matamlay pa rin yung espiritu ko. Pero ako wala pa rin akong signal pagdating sa mga bagay sa Panginoon. So parang mali po doon. Nabuhay si Cristo and you know that. And it will be proven to us. Mayroon pong katibayan na talagang nabuhay si Jesus. At may mga nakasaksi po dito sa mga bagay nito. At ito po yung bagay na mali. Yung kung tayo po mismo ay nakita natin yung mga bagay niyo pero hindi ka nananampalataya. At dapat kung nananampalataya ang isang tao, he has a living faith. Meron siyang buhay na pananampalataya at hindi natitinag sa Panginoon. At makikita niyo po yung sinabi po sa atin dito, faith without action is dead. Sabi po ni Santiago, napatunayan mo ang iyong pananampalataya o walang kalakip na gawa at patutunayan ko naman sa iyo sa pamamagitan ng aking mga gawa ang aking pananampalataya. So, ibig sabihin na buhay. Si Pablo po mismo na buhay. Nung time po na si Pablo ay nag-ausig ng mga Kristiyano, wala pa siyang ginawa kundi pumatay ng mga Kristiyano na nangalig sa Panginoon. Pero nung time na dumating sa kanyang buhay, which is the life of Christ Jesus, that served to him alive, anong ginawa ni Pablo? Bumuhay siya ng bumuhay ng mga tao na wala sa Panginoon. What I mean here, siya po ay nag-encourage, nag-minister, at nag-share dito sa mga tao na ito para ma-convert niya kay Kristo. Nagbigay siya ng buhay. So, ibig sabihin, a person who is alive in Christ's resurrection, dapat tayo din po ay gumagawa pagdating sa mga bagay sa Panginoon. Ito po yung kahulugan na dapat po sa atin ng pagkabuhay ng Panginoon sa Kristo. Why is it important? Bakit po ba ito mahalaga? Napakahalaga sapagkat ito yung maglalagay po sa atin sa buhay na walang hanggan, sa piling ng ating Panginoon sa Kristo. What does it tell about us, about Jesus? Ano po yung sinasabi po dito sa ating tungkol kay Kristo? Ito po yung makita po natin. Unang-una sinasabi sa iyo ng pagkabuhay ni Jesus that Jesus is available. Ay, that Jesus is able. Kaya-kaya ni Jesus na mangyari sa iyo yung kanyang gusto ipangyari sa buhay mo. Kaya lang tayo yung tumatanggi. Ang Diyos ang nagkakayanan sa lahat ng bagay, pero still, tayo yung mga tao na nananalig na sa Kanya pero hindi pa rin makita sa ating yung pagtitiwala sa Kanya na magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay sa buhay ko natin. Kaya ni Jesus lahat ng bagay. At kaya ni Jesus na tayo pang lahat ay talagang pasiglahin sa Espiritu kaya lang tayo naman po yung may ayaw. He is able to save through the uttermost. Na kung mapapansin po natin kahit na kung nasasadulan na kalagayan ng iyong pagkakasala, kaya tayong iligtas ng Panginoon. Kaya nga sabi nga po dito, number 1, He is able to forgive our sin. Kaya yung patawarin kahit gaano kalaki yung pagkakasala na gawa mo sa Kanya. Hindi po yung katulad ng tao. Ang tao is not able. Bakit? Kasi kapag mayroon ang kasalanan, hindi niya matanggap-tanggap na ginawa mo sa Kanya yun. Pero ang Diyos, kaya niyang tanggapin. Kaya ko niyang patawarin kahit gaano kalalim, kahit gaano karami at gaano kalaki ang kasalanan mo. Basta lumapit ka sa Panginoon, kaya ang patawarin ng Diyos. He is able to make us children of God. Yung dati, children of our enemy, children of Satan tayo, children of the darkness tayo, kaya tayong gawing children of God. Paano? Yan yung 1 verse 12. Sino ang manalig at tumagat sa kanya ay binigyan ng karapatan magkaroon, maging anak ng Diyos. So, napakadali naman po sa Panginoon, He is able to do this.
Kaya niya na ikaw na dati ka masama, kaya na niyang gawing mabuti tayo. He is able to be with us in trouble. Nasa sandali na tayo po'y dumaranas sa mga kabuluhan sa buhay natin. Pwede siya na nangyang agad sa tabi mo. Kaya lang mga kapatid sa Panginoon, hindi naman po natin tinatawag si Jesus eh. Kaya naman po sa atin, iba ang tinatawag natin, iba ang hinahanap natin. That's why we gotta resolve our troubles. Kaya hindi tayo nagkakaroon ng solusyon sa mga problema natin. It's really because yan may kakayanan na mag-alis sa atin sa kaguluhan sa buhay. Yan ang hindi po natin tinatawagan. He is able to be with us in trouble. Sabi po sa atin, He is able to take us to heaven when we die. So, kapag namatay po tayo, kaya tayo gawin ng Diyos doon sa langit. At wala pong imposible sa Kanya yun, basta tayo po'y nananalig sa Kanya. We believe in Christ's resurrection. Dapat pataligan din po natin yan. If we believe that He was died, we also believe that He was raised from the dead. Dapat panaligan po natin yan. Hindi pa kayo parang sila Pedro po ng araw, yung mga alagad po ng araw, kung namatay si Jesus, ano po ginawa po nila? Nagmulasan sila, nagpakasap po sila, iniwan po nila ang Diyos. Meaning, pati sila namatay. And totally, they died. Pinatay po nila yung mga alaala ni Kristo sa kanila ng mga panahon yun. Pinatay nila yung kapangyarihan na nakita nila kay Jesus. Lahat ng experiences nila kay Jesus, pinatay nila. And they began to be lost. Naging sila po ay nawala na naman sa Panginoon. At yun po yung bagay na ingatan din po natin. Nakumisa po, hindi nangyari sa atin yung resurrection ni Christ, kundi ang nangyari lamang po sa atin yung kamatayan ni Christ. The same thing with those disciples of God na wala po silang isa-isa. At sa pagkakaalam po nila na sila totally iniwan ng ating Panginoon. Kapatid, hindi tayo iniiwan ng Panginoon. Na dapat na kung nangyari yung kamatayan na yun, dapat ang namatay lamang po sa atin, okay? Ito, ang dapat na mamatay lamang po sa atin, yung mga masasamang kagarian po natin. Yung mga masasamang kasalanan lamang po natin. Yun ang dapat mamatay, hindi po tayo bilang mga alagad ng ating Panginoon sa Kristo. Hindi tayo bilang mga mananampalataya ni Kristo. Kaya nga, marami pa mga tao naghahanap ng ibang Diyos sa pag-aakala po nila si Jesus ay hindi totoo. Yun po kasi yung naging sarili po sa kanila nun eh. Because the death of Christ Jesus caused them not to believe in Christ is the one that they need to be saved. Hindi po si Jesus yung inaakala nila salvation for nila eh. Kaya makikita ko, ang dami ng mga tao, palipat-lipat na duduluhan sila kung anong denomination, kung anong mga sektang, kung anong mga religion, yung pagkasurtin po nila. But there is only one thing na ibibigay po sa ating ng Panginoon. It is not a religion, but the God Himself, yung pong Diyos mismo, si Jesus mismo. Kaya yun po yung dapat na maintindihan po natin, yung pagiging able ng Diyos para tayo po ay mailigtas. He is able to raise us at His return. Na sa pagbabalik po ng Panginoon, ang po ay naghihintay, umaasa tayo, na tayo po ay ibabalik ng Panginoon para tayo po lahat ay maligtas. Kaya kung tayo mawawala sa Panginoon, katulad niya po nung sinabi po dito na pangako niya po, Isaiah 41 verse, okay, last he is able to forgive our sins, sabi po na Isaiah 41 verse 10, ako isa sa inyo, huwag kang matakot, ako ang inyong Diyos, di ka dapat mangamba, kanino man palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. This is a great promise of God. At hindi po tayo dapat mag-doubt doon dahil kayang-kaya ni Jesus na gawin sa atin ito. He is able. Jesus is able. Lahat pwede, lahat kaya ng ating Panginoon. Amen? Kaya makakatiyak po tayo doon sa mga bagay na ipinangako sa atin ng Panginoon. Dahil pinatunayan niya sa atin na siya yung may kakayanan. Jesus is able. Lahat ng bagay kayang gawin sa atin ng Panginoon, kaya wala tayong dapat na pagbudahan po doon. And we better believe in Him. Na dapat yung ating pananalig po ay sa Kanya po lamang.
How this was true during his earthly ministry. Paano po ba ito naging totoo? Ito niyo po ito, pinatunayan po ito ng ating Panginoon sa Kristo. Hindi pa po nahahayag si Jesus doon. Subalit, mayroon na po siyang proof na ginawa para maniwala sa kanyang tao. Pero still, nakita na po nila yung mga great miracles na Lord, pero hindi pa po sila naniniwala. Ngayon, mas masahol po sa panahon po natin. Nakita na po natin yung naganap sa cross, yung kanyang pagkakalibing, yung kanyang pagkamatay, at yung kanyang pagkabuhay, but still, hindi pa rin po ganon ka-genuine yung ating pananampalataya. Hindi pa rin naging solid yung ating faith in Christ Jesus. Ngayon, tignan niyo po ito, ha? Before, pinatunayan niya po ito sa kanyang mga alagad, sa mga tao po sa paligid. Pinatunayan niya that he restoring the life of the daughter of Jairus. Kung mapapansin po natin yan, nasaksihan po ng maraming tao po yung bagay na yan. Yung po natin, basahin po natin para makita po natin. In Mark chapter 5, verse 24 to 43. Nandiyan na po kayo. Sabi ko dito, muli pa namin si Jesus sa ibayo ng baybay, nasa baybay pa siya ng lawak ang pinagkakalipot ko na siya maraming tao. Siya na maraming tao, dumating ang isang lalaki na nangalang Jairo, isang tagapamahala sa sinagoga. Pagkakita kay Jesus, siya ay nagpatira pa sa kanyang paanan. At ang samo, ang buhay ko, ang anak ko, kalagita, kung maaaring sumama kayo sa akin, at ipatong sa kanya ang inyong kamay upang siya ay gumaling at mabuhay. Sumama naman si Jesus at sinundan siya na napakaraming taong nagsisiksikan. Ano ba't halos maipit na siya? Dami po mga tao na kasaksi po dito. Tanong po tayo. Okay. Sabi po dito sa verse 35, samantalang nagsasalita pa si Jesus, may inang dumating mula sa bahay ni Jairo. Patay na po ang inyong anak. Sabi nila, bakit pa ninyo ang abalahin ng buro? Hindi pinasin ni Jesus sa kanilang sinabi. Sa halip ay sinabi sa tagapagmahala, huwag kang mapagagad, manalig ka, at wala siyang sinama kundi si Pedro at ang magkapatid na sa Jaco at Juan. Nang dumating sila sa bahay ng tagapamahala, nakita ni Jesus na gulo-gulo ang mga tao. May mga nananangis pa at nananaghoy. Pagpasok niya sa kanyang at sinabi, bakit kayo nagkakagulo at nananangis? Hindi pa kayo bata, natutulog lamang siya. Natutulog lamang. Ngunit pinatawanan siya ng mga tao, pinalabas niya lahat maliban sa amal at ina ng bata at ang tatlong alagad. At sila'y pumasok sa pinaroroon ng bata, inawakan niya sa kamay at sinabi, Talita Kumi, na sa ibig sabihin, ining magbangon ka. Pagkakay bumangon ng bata at lumakad, siya ay 12 taon na, at namungha ang lahat, mahigpit na ipinagbilin ni Jesus na huwag ipaalam ito kanino man at inuutos niya bigyan ng pagkain ng bata. So, dito pa lamang ang dami ng tao na kasaksi. So, ano po, kung minsan, ang tendency po sa atin, na nagpalataya tayo, na kaya ng Panginoong Jesucristo, pero hindi tayo lubusang nananalig. Yung ating pananampalataya may bahid pa rin ng pagkamatay ni Jesus. Nandun tayo, naiiwan tayo sa pamatayan ni Jesus. Si Jesus pumangon ng muli, nagbuhay. Pero yung ating pananampalataya, kasamang namatay. Dapat yung ating pananampalataya ay nagbuhay din. Dahil yun yung lubusan at kaganapan na kung saan nasaksihan natin kung paano nabuhay ang Panginoong Jesucristo. Ikaw, meron po siyang ipinakita po dito during his earthly ministry, healing of the woman who touched his garment. Basahin po natin ito sa Mark 5, verse 25 to 34. May isang babae roon na 12 taon ng dinudugo at lubhang nahihirapan, marami ang magpapagagot at tumitingin sa kanya at naubos na sa kakapagalaw ng kanyang mga ari-arian. Ngunit hindi siya napapuputi kahit kaunti bakos lamang lumubha, narinig niya ang sinasabi ng mga tao tungkol kay Jesus, kaya
nakipagsiksikan siya hanggang sa mga lapit sa likuran ni Jesus at inipo niya ang damit nito. Sapagkat sinabi niya sa sarili niya, mahipo ko na mga kanyang damit ay gagawin na ako. Biglang tumigil ang kanyang pagtulugo at naramdaman niya magalindas siya. Naramdaman naman ni Jesus na may kapangyarihan lumabas sa kanya, kaya bumaling siya sa mga tao at nagtanong, sino ang huminto sa akin? Sumagot ang kanyang mga alagad, nakikita po ninyo nagsisiksikan ng napakaraming tao. Bakit hindi tinatanong ninyo kung sino ang huminto sa inyo? Subalit patuloy na luminga niya si Jesus at tinatanong ang huminto sa kanya, palibasa ay alam ng babae ang nangyari. Siya ay nanginginig sa takot at lumapit kay Jesus, nagpakiraba at ipinagtapat ang buong katotohanan. Sinabi sa kanya ni Jesus, anak, pinagaling ka sa iyong pananalig sa akin. Umuwi ka na at ipanatag mo ang iyong kalooban, lubusan ka na ng magaling sa iyong karamdaman. Kapatid sa Panginoon, tingnan niyo po ito ha. Di ba yung pinakita po dito yung katotohanan ng pananampalataya? Minsan yung pananampalataya natin is filtered. Kapatid sa Panginoon, kaya pinapatunayan na yung pagkabuhay ni Jesus dapat magkaroon din ng buhay, yung ating pananampalataya. Dahil yung buhay, yung buhay ngayon, yung nagsakap sa atin para hindi na tayo pag-ayunan sa ating Panginoon sa Kristo. Katulad na lamang po itong babae nito na dinudugo. Ano po yung naging buhay niya sa pananampalataya pero sa Kristo? Ang sabi niya, mahalaman ko lamang ang laylayan ng kanyang kasukutan, gagawin na ako. Kaya nangyari po sa kanya yung miracle ng kagalingan. Ngayon mga kapatid sa Panginoon, tayo lahat awitas natin yung pagkamatay ni Jesus at muli niya pagkabuhay, pero ang tanong, yung tubang faith natin ay nabuhay. Meron tayong faith, pero still total. Meron tayong faith, pero still patay pa rin. Bakit? Kasi walang kalakip na gawa. Dapat kapag tayo po ay may pananampalataya, nilalaki pa natin, sinasakapan natin ang gawa, yung mga bagay yung para sa kapulian ng ating Panginoon. Raising Lazarus, isa pa ito sa pinakamatindi na pinakita ni Jesus. Nung buhay niya po, yung kaibigan niya si Lazarus. Apat na araw na po ito nakalibig. Kaya, anong ginawa po ni Jesus po dito? Pinagpagsan yung takip na bato at tinawag niya si Lazarus, Lazarus, magbangon ka. At ang damay, siya po ay tumangon. Ngayon mga kapatid sa Panginoon, wala pa tayong dapat na ipag-alala o ipag-alala sa buhay po natin. Dahil kung buhay ang pananampalataya natin, kaya-kaya rin tayong buhay ng Panginoon pagdating ng araw. Kaya naman mga kapatid sa Panginoon, if you know God, He is able for us. Hindi tayo mawawala ng pag-asa na buhay ngayon. At ang buong pag-asa natin ay inilalaan po natin sa Panginoon. Kaya nga kung minsan, hindi nyo po ba nakapansin? Minsan tinawag ka na ng Panginoon o may-address ka pa. Bakit? Kasi yung pagkabuhay mula sa pagkabuhay ng Panginoon ay hindi nagalat. Bakit? Because you are bound with His resurrection. Parang ikaw yung mga tao na hindi nananampalataya sa Panginoon, hindi na siya tinuhay, ginakaw lang yan ng kanyang mga alagad. Yung kapalan ni Kristo na namatay ang sito nila, na naratod ka sa iyon na pinagbibigyan kayo sa Kristo. Ginawang kwento po ito ng mga kaaway niya. At ang sabi ng mga kaaway niya, kung kayo maniwala, linakaw lang ng mga alagad yung kanyang katawan. Paano mananakaw po yung kataganon? Pinapapantayan po yung kanyang unit at yung takip na malaking pagkatulog ay may selyo ng singsing ng hari na kung saan walang sino magkataging magbukas po yun. Kaya mga kapatid sa Panginoon, ganun po yung pananampalataya ng isang tao. Kaya kalimitan po madalas na pinagpapalit natin ang Diyos sa ibang bagay kaysa piliin natin ang Diyos sa buhay po natin. Kaya hindi niyo po napapansin, supposed to be dapat we remember God but through this season. Dapat inaalala po natin ang Panginoon ito ang mga panahon na ito. Pero ano po nangyari po sa atin? Iba po yung ating pinagkakaabalahan. Kaya mga kapatid sa Panginoon, dito po natin makikita talaga how faith is great to have in our life. Ganun po makakakila yung pananampalataya ng sunod. O iskin yung pananampalataya natin ay para sinasabi mo na walang nakakaya ang Panginoon sa buhay ko. He is not able for me. Wala siya magagawa sa buhay ko. Kapatid sa Panginoon, He is our God. At gusto ko malaman mo natin yung impossible to God. Minsan sinisigaw ng mga Kristiyano,
All things are possible to Jesus. Lahat ay pwedeng gawin ng Panginoon. Walang mahirap sa Kanya. Pero nasaan ka? Nawawala ka. Pero nasaan ka? Nag-aalit-alit ka. Pero nasaan ka? Wala ka sa Panginoon. Nandun ka sa ibang bagay. Kapatid sa Panginoon, hindi niyo po ba napapansin? Suppose na kung talagang ang iyong pananampalataya kay Kristo ay kasamang nabuhay sa kanyang pagkabuhay, suppose na dapat maraming mga Kristiyano nandito ngayon sa kanyang templo. Marami na nagsisimba ngayong oras na ito dahil alam po nila na ang araw ng linggo ay para kay Kristo. Pero anong ginagawa? Hinahati nila at sinasayang pa nila yung pagkakataon na suppose to be dapat nagpupuli sila sa Panginoon pero iba pa rin ang kanilang ginagawa. Amen? So, ibig sabihin parang sinasabi nila sa Panginoon ay dapat mo. Hindi mo kayang gawin ito sa akin. Ganun po yung kaisipan ng mga tao. Laging may pag-aalinlangan at hindi nananampalataya sa Panginoon. Kaya mga kapatid sa Panginoon, yung kanyang pagkabuhay ay magsilbi sa atin ng kaisipan na ayang gawin ng Panginoon sa buhay natin ng lahat ng bagay. Huwag ka mag-aalinlangan, patunayan mo sa Lord na buhay yung pananampalataya mo. Sumisigaw ka, Jesus is alive, Jesus is alive. Hallelujah, Jesus is alive. Sumisigaw ka ng buhay ng Panginoon, pero ang problema, ang Diyos talagang buhay, pero ng faith mo. Hindi na buhay. Kaya yun yung malaking ating problema. Paano tayo magkakaroon ng kaligtasan? And still our faith in God is doubted. Nag-aalinlangan. So obviously, tayo buhay pero patay ang pananampalataya. Now, ikalawa, dapat na makita po natin dito that Jesus is available. Available to whom? To anyone. All who come unto God by Him. Maaaring ito po si Jesus para sa lahat ng gustong maligtas. Kaya nga, hindi po tayo dapat pagkatupili ng paglapit sa ating Panginoon because He is available to all. Available siya sa mga makasalanan, available siya sa mga tao hindi kumikilala sa Kanya. Available siya sa lahat ng tao. So sa madaling salita, wala pong itinatanggi ang Panginoon. Kaya nga, kung mapapansin niyo ang sinabi po ng John chapter 3, verse 16, ano po sabi po dito? Whosoever believe in Him. Pag sinabi whosoever, kahit na sino, lahat ng sasampalataya sa Kanya ay maliligtas. So sa madaling salita, itong oras dito, dati hindi ka nananampalataya sa Panginoon, pero itong oras na ito, manampalataya ka, ligtas ka na. Buhay mo lang yung inyong ka nananampalataya kaya sa Kristo. Maliligtas ka. Kaya alam nyo, ang tao, ang pananampalataya nila sa sarili na pagpulila at hindi kay Jesus. Sa kakailan na naman pulila at hindi kay Jesus. Kaya nga maraming nag-aakala na I don't need anyone. Wala, hindi ko kailangan ng ibang tao. Basta ako nananampalataya kay Kristo, kapatid sa Panginoon. Sometimes, kailangan natin gawin at sundin kung ano yung inuutos sa atin ng Panginoon. Hindi tayo ang nakakaalam doon, kundi mayroong pamamaraan ng Panginoon para po tayo maligtas. Jesus is always willing to let people get to Him. Gusto ng Lord talaga na tayo po lumapit po sa Kanya. Kaya kung mapapansin po natin, di ba, hindi niya po sinaway yung mga bata, hindi was available to the children. Lagi po siya, yung kanyang availability, hindi lamang po sa atin ng mga matatanda, kundi maging sa mga bata. Kaya kung po sasabihin, bata pa yung mga ko, hindi ko muna dadalhin sa church, dalhin mo siya. Dahil kailangan din ng Panginoon itong mga bata na ito. Because He is available to the children. At alam po natin that we are all the children to God. Lahat tayo bata, lahat tayo anak, lahat po tayo patay-patay sa ating Panginoon. He was able to blind Bartimaeus. Ano ba ba ibig sabihin ko nung una? He was available to children. Ang ibig sabihin ko doon, that He can be our Father. Pwede mo siyang ituring na ama. Pwede mo siyang ituring na magulang. Na nagmamalasakit sa iyo, nag-aaruga sa iyo, nag-aalaga sa iyo, magliligtas sa iyo. At ikalawa, He was available to blind Bartimaeus. He can be the light into our path.
Pwede siya maging liwanag sa mga nagdidinig po natin mga mundo. Sa nagdidinig natin kaisipan. Kaya nga kapag tinawag natin ng Panginoon, He is available to give us life. Kapag naririnig lang ka, kapag naguguluhan ka, sa mundo, sa buhay mo, sa buhay na ito, hanapin mo si Jesus, He is available to give you life. He was available to Zacchaeus. At ang ibig sabihin naman ito kay Zacchaeus, He can be the provisions for everything in your life. Kaya nga ito pa si Zacchaeus, mayaman si Zacchaeus, maganda yung kanyang kita, pero hindi po siya satisfied. There is something missing in his life. Hindi po siya parang nagkaroon ng kasapatan sa kanyang buhay. Bakit? Dahil wala si Jesus. Kaya nga, He is available to Zacchaeus. He is also available for us. Kung nakikita ka, mayaman ka, marami kang pera, pero hindi mo napapansin, meron pa rin kulang. Kasi hindi natin pinipili si Jesus sa buhay natin. Tinginin mo si Jesus sa buhay mo, makikita mo hindi mo ka magiging kulang. Kahit na wala kang pera, kahit na wala kang trabaho, He is available for you to give you a satisfied life, to give you completion to every need. At yun po yung magbuo sa buhay ng isang tao. Hindi po pera, hindi kayamanan, hindi mga ari-arian, hindi kaibigan sa mundo, kundi ang totoong Panginoon na Kristo ang makakapagpuno na lahat ng kakulangan sa buhay ng tao. That's why He is available for us. Kung nakukulang ka ng lakas, available po yung lakas para sa iyo. Kung nakukulang ka ng kagalakan, available si Jesus para natin ka ng kagalakan. Kung kulang ka sa kasignahan, kung kulang ka sa kapayapaan, He is also available to give you peace in your life. Jesus is available to you and me today. Itong araw na ito at sa buong panahon, available ang Panginoon sa buhay mo. Ikaw lang yung hinihintay ng Panginoon. Ikaw lang yung hinihintay ng Panginoon at piliin mo na ang Diyos sa buhay mo. Nagmamalik na handa ang Panginoon sa iyong harapan para piliin mo siya, pero still ayaw mo pa rin siyang piliin. Kapatid sa Panginoon, alam niyo, ang daming tao, rejected si Christ sa buhay po nila. Ipinipilit na ng Diyos na ito ako, available ako sa lahat ng pangangailangan mo, available ako sa kalungkutan mo, available ako sa kahirapan mo, available ako sa karamdaman mo, available ako sa katuluhan ng pamilya mo, pero walang pumipili sa Kanya. He is still rejected. No one can throw a little glimpse to Him. Kahit na single glimpse to Christ Jesus, wala man lang magtapon po sa Kanya. Kaya mga kapatid sa Panginoon, alam nyo, kung tatapunan mo lamang ng kahit na isang single glimpse ang Panginoon, isang sulyap lang, makikita mo nagbabago na ang buhay mo. Kaya nga kung minsan, nakakala po natin, kung nagsisimba na po tayo, yun na po yung sapat na sulyap mo sa Panginoon. At kung pag hindi totoo ang pananampalataya mo sa Panginoong Yesu Kristo at hindi mo tinanggap sa buhay mo yung pagiging available niya para sa iyo, walang magbabago sa buhay mo. At if you accept the availability of Jesus into your life, makikita mo ang daming magbabago sa buhay mo. Unang-unang magbabago sa iyo, yung pagpapahalaga mo kay Yesu Kristo. Ikalawang magbabago sa iyo, yung pagbuhay mo maiiba na ay magkakaroon ng kabanalan ang buhay mo. Kaya makita mo, di ba, ubus ang sipag ng tao pagdating sa Panginoon. Pero pagdating sa mga bagay sa libutan, makita mo, hindi sila nauugasan ng pagod. Dahil hapon na, pero masisigla pa ang katawan na gumagawa sa sanlibutan. Pero pagdating sa Panginoon, hindi mo pa nakita, hindi na sila tinatatuan ng sigla at lakas para makagawa ni Kristo. Kapatid, He is not available to you. Pero pag tinanggap mo yung availability ni Jesus sa buhay mo, something change will happen to you. Kaya nga hindi magiging ka natin yung pagiging Kristiyano natin because it's not resurrected to you. Hindi siya nabuhay sa buhay mo. Kaya nga hindi siya matanggap ng tao. Tingnan na hindi sa available for all. Alam niyo bakit? Kasi para sa kanila patay si Jesus. At kaya nasasapatan ng tao sa mga bagay lamang na ganito lamang kasimple dahil hindi mo buhay sa puso nila si Yesu Kristo.
Dapat hindi lamang po nabuhay si Jesus from His grave, kundi dapat mabuhay si Kristo sa puso mo. Personally, as an individual, believe to Christ Jesus, dapat mabuhay siya sa puso mo. Pwede mo ba sabihin sa katabi mo, dapat buhay na sa puso mo si Yeso Kristo? Tignan niyo, ang sabi po dito sa atin, Jesus is available to you and me today, even if we have rejected Him, kahit na pinapaniwala mo siya, kahit na parang isinyasin sa tabi mo siya, pero ano sabi ni Jesus, tanggapin mo ako. Kahit na parang walang kwenta sa iyo ang mga bagay na pagsamba, walang kwenta sa iyo ang pagsugat, walang kwenta sa iyo ang pagpapray, pero ang Jesus, ito si Jesus, ano sinasabi sa iyo? Tanggapin mo ako. Hindi niyo po ba napapansin? Ang Diyos na ang nagmamakaama sa atin. Kaya nga nagpapasubo siya sa mga bahay-bahay para lang tanggapin natin si Jesus, but still, they rejected Him. Still, pinapaniwala natin ang Panginoon. Minsan nga, alam niyo, hindi tayo alintana kahit mawala tayo sa Diyos eh. Dahil ang sinasabi natin, God is available for me, but I'm not available for Him. Ganun ang kadalasan ng kalagayan ng mga Kristiyano o ng mga taong ayaw tumanggap sa Panginoon. Kaya nga alam niyo, pagdating ng araw, ito po yung magiging malaking pagsisisi natin. Dahil pagharap natin sa Panginoon, we are rejected too. At doon po naman maiisip na sasabihin ko sa ayaw. Dapat pala, ginrap ko na yung availability ni Christ sa buhay ko. Dapat pala pinahintulutan ko na ang lahat ng bagay kay Kristo na ginagawa sa buhay ko. Kapatid, yan ang wala sa mga Kristiyano. Kadalasan, tinanggap nila si Yesu Kristo sa buhay po nila, pero ayaw nilang pahintulutan na gawin ng Panginoon yung gustong gawin sa Kanya. Minsan okay, tatanggapin kita, Lord. Supposedly, sabi mo nga sa akin, available ka sa lahat eh. Then again, sige, tatanggapin kita. Kaya lang ang problema po dito, once na ang Diyos nag-offer na para gumalaw sa buhay mo, anong sinasabi mo sa Lord? Lord, stop po. Hanggang dito ka lang. Hanggang dyan ka lang. Hindi mo na ito pwede pakilaman ng ibang buhay ko. Kapatid sa Panginoon, if you accept Christ Jesus' availability, let Him to grow into your heart. Kailangan lumago siya, mabuhay siya sa buhay mo. Ano yung sabi po ng Biblia? I am crucified with Christ Jesus. I am no longer I, but Christ lives in me. In me. So, ibig sabihin nandito sa kaibuturan, nandito sa loob ng puso natin. Hindi siya outside of us. Kaya kailangan pahintulutan mo siya kung anong gusto ni Jesus na mangyari sa iyo. At pag sinabi ni Jesus sa iyo, may availability to you to stay. Stay to us. Pag sinabi ng Lord sa iyo na yung kanyang availability ay mabuhay ka, mabuhay ka. Huwag mo sabihin yung iyong pagiging patay sa pananampalataya kay Yesu Kristo. Kaya hindi niyo po napapansin, hindi ka mahalaga ang Diyos sa buhay po natin. Kaya mapapansin po natin, binabaliwalaan natin yung mga offer ng Diyos sa buhay po natin. Kapatid sa Panginoon, tayo masanay sa gano'n. Because ang Diyos laging available sa atin. Any moment na hanapin mo ang Panginoon, masusuntukan mo siya. Every day na kailanganin mo ang Panginoon, kung tatawagin mo siya, lalapit siya sa iyo. Kaya na maraming nagpunta ko ngayon na binabypass na lang ang Lord. At hindi na po ang Diyos ang tinatawag nila sa puso nila, kundi ibang bagay na. Even if in the past we have rejected Him, still it is available for you. Until the day come, available pa rin ang Diyos sa iyo. Kahit pinag-ulit mo siya na i-reject mo ba, ulit-ulit ang Diyos sa buhay mo, unahin mo yung ibang bagay sa buhay mo, still ang Diyos priority ka po. Grabe ang Diyos ano. Grabe ito si Jesus dito, pinahin mo na ako na, nireject mo na, nineglect mo pa, sinipan mo pa, itinapay mo pa siya, hindi mo siya tinanggap, pero yung availability ng Lord, nandiyan pa rin, priority ka pa rin. So,
Paano ang bibitawan ni Diyos kayo? Eh, samantalang yung kaibigan mo, kapag inilawan mo na, wala na. Maiinis na rin sa'yo. Kapag hindi mo tinulungan, ano gagawin sa'yo? Magagalit na sa'yo. Kapag hindi na umaga ng papel, maaasar na sa'yo. Kapatid siya, Panginoon, ang Diyos na ito, sumita na siya, hinagpit na siya, tinakos siya sa krus, inilibig siya, pinatay siya. Kaya nandun pa rin siya. Kailangan niya pa rin mabuhay para naman para sa kaligtasan mo. Hindi ko ba nakita yung ganda na yun? Alam ko kapag ako yung naalala ko yung bagay yun, grabe yun ang masamang nagawa ko. Nagabag sa Panginoon, pero ang Diyos nag-o-order pa rin sa akin, anak. Pwede ka pa magbago. Pwede mo ba na ipabuhay yung mga aral ko sa iyo? Bakit pa rin ano? Samantalang ang Diyos ay matching tears. Nagmamalapit sa iyo, umiiyak. Samantalang tayo, lumalapit ang Diyos, ang tigas ng damdamin ng tao. Ang tigas ng puso ng tao. Binabahimas pa rin nila ang Panginoon. Nagmamakaawa na sa iyo ang Diyos, tanggapin mo ko ay ang available. Pagpasukin mo ko sa buhay mo, I am still available for you. Nagmamakaawa na ang Panginoon mo, not here, not now, Lord, not now. Hindi pa kita kailangan ngayon. Wala pang problema eh. Wala kaya pa ito, Lord eh. Hindi pa kita kailangan. Pero alam mo, ang Lord, umaagri pa rin sa'yo. Kahit sabihin mo sa kanya, Lord, not now, hindi pa kita kailangan ngayon. Ang sasabihin sa'yo ng Lord, maghihintay ako, anak. With magic tears, ngayon, umuluhan pa ang Panginoon. Na halos nagtulog pa rin yung buong katawan niya. Para lang ma-convince ka niya na tanggapin mo siya ng buong sa buhay mo. Pero meron pa kaya mga ganung klaseng tao ngayon na matapos niya marinig na sinasabi ng Panginoon, anak, basta nang pagpasya ka na, natanggapin ako sa buhay mo, nandiyan ako. Meron pa kaya ganung klaseng tao nasasabihin niya sa Panginoon, Lord, hintayin mo lang ako ha. Yung umiiyak pa sa harapan, Lord. Hintayin mo lang ako, Lord. Pag-ready mo talaga ako, Lord. Minsan nagmamalaki pa tayo sa Diyos. Minsan sinasabi na, maghintay ka kung kailan mo gusto. I'm not ready. I'm still young. I'm old already. I am busy with my career. Minsan ganun po tayo sa Panginoon, pero ang Lord nagsasaya ng kinig na lang. Dahil sa paghihintay sa iyo, still yung availability na kaligtasan na ino-offer niya sa iyo, nandiyan pa rin, hindi nawawala. Kasano pa rin sa puso ng Panginoon, nawiling pa rin siya na iligtas ka at hindi ka pabayaan, hindi ka iwanan sa kabila ng pagbabaliwala ng maraming tao sa Kanya. Because He is always available. Natatandaan mo ba? Noong time na parang dinitay mo ang Lord. Naramdaman mo ba na parang si Pedro? Natatandaan mo ba nung binitay mo ang Lord? Naramdaman mo ba na parang si Judas? Naramdaman mo ba nung hinatulan mo ito ang si Jesus? Naramdaman mo ba na parang si Pilato? Naramdaman mo ba na parang si Herodes nung tinatawagis mo si Jesus? Ngayon, kapatid sa Panginoon, naramdaman mo ba na mayroong puso na katulad ng Yesu Cristo na durog na umiiyak sa harapan ng Panginoon at sinasabi, Lord, thank you for your availability. Salamat, Panginoon, lagi ka nandyan. Salamat, Panginoon, kapag mayroon akong troubles, nandyan ka. You make me peace. Salamat, Panginoon, pag may karamdaman ako, pinapagaling mo ako. Salamat, Panginoon, kapag mahina ako, pinalalakas mo ako. Pinasalamatan mo ba, Lord? Nung tayo na binabless ng Lord ang buhay mo, nagpasalamat ka pa sa Kanya, sumigaw ka pa ng papulis ng Diyos! Kapatid,
Is available. Minsan yung pagtanggi natin, masakit sa kalooban ng Diyos yun. Yung pag-iwalay mo sa Kanya, masakit sa Diyos yun. Maraming sa iyo, hindi mo alit na yun. Kasi, isa nalalaya tayo ng kaabalahan ng mundo. Sinasabi natin, still I love God. Still He is in my heart. Nandito siya sa puso ko. Pero, matatawag ba natin na ang pananampalataya mo'y buhay pa rin kay Kristo? Di ba nga kapag kami ginagawa ka ng ibang bagay, halos hindi na pumapasok sa isipan mo, tumatag sa puso mo yung pag-ibig ni Jesu Kristo. Dahil nakapokus ka na kailangan mo i-master yung ginagawa mo, kailangan mo i-priority ito, kailangan mo maging para sa pamilya mo, pero hindi mo naisip ang Lord na andun hinihintay ka na. Hindi siya maalis doon sa tabi mo. It's the waiting for you at sinasabi niya, anak, pag nadapa ka, sasaluhin kita. Pag natisod ka, aalalayan kita. Pag may nanlakit sa iyo, ipagtatanggol pa rin kita! Ang Diyos kapaligtaran ng kaservisan ng tao. Lahat ng bagay na mabubuti, available para sa atin lahat. Dahil inaalok tayo palagi ng Diyos ng kaligtasan mula sa Kanya. Kaya sabi po dito, all who call will find Him available. Lahat ng tumatawag sa Kanya. Sabi po ng Romans chapter 10 verse 9-13, kung ipahahayag ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at all puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Romans chapter 13, dahil sinasabi ng kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Alam niyo po ba yung greater meaning of this? Yung pangalan na kahulugan po ito, kasulatan na ito. This is simply just one call in God na nagagap siya. Grabe! Yung pinagkamanon mo siya, yung tinakwil mo siya sa buhay mo, yung binaliwala mo siya hanggang sa paglaki mo, pero isang tawag mo lang sa Kanya, ang sabi ng Lord, those who call upon my name will be saved. Ililigtas na agad ng Lord. Sa sandaling tawagin mo yung pangalan niya, Panginoon Jesus, gusto ko maligtas. Ligtas ka, burado lahat na kasalanan mo. Hanggang sa great availability of God, ganun kagrabe yung pagiging. Yung pagiging maaari palagi sa iyo ang Panginoon. Yung palaging pwede sa iyo palagi ang Panginoon. Naghahanap ka ng kaligtasan. Isang tao ko lang sa Lord, kailangan ko lang ng kaligtasan. Then, yung kaligtasan ibibigay sa iyo ng Lord. Hindi mahirap. Hindi yan katulad ng halimbawa, liligaw mo pa si Sebastian, sasabihin mo pa sa kanya, ano, sige na, ibibigay kita ng ganito, mag-church ka lang. Bibigyan kita ng ganito, mag-church ka lang. Payayamanin kita, mag-church ka lang. Ang dami bang ino-order sa atin, samantala si Jesus, hindi hard to get itong Diyos natin eh. Napaka-easy to get itong Diyos nito. Pag sinabi ng Lord, pwede na kung itatanggapin ngayon, then His availability was there. Nandun ng Diyos, handa nang ibigay sa iyo yung kaligtasan mo. Because number 3, He is alive. Buhay na siya. Hindi siya patay na mahirap tawagin. Hindi siya patay na hindi nakakarinig. Hindi siya patay na hindi nakikita yung mga bagay na pagdaig mo at pag-ihulap mo sa mundong ito. Buhay siya. Kaya nakikita niya lahat, every afflictions you have, nakikita ng Panginoon niya. Every trials and suffering and pain, nakikita ng Diyos yan because He is alive. Buhay ang Diyos nito. At hindi ko pwedeng mamatay ang Diyos. Kaya nga ipinakita niya, pinapromise niya sa tao na ibahin niyo ang templo na ito. At sa ikatlong araw, muli ko itatayo ang templo na ito.
Kaya alam nyo sa mga marunong na madilim ang pag-iisip, sabi po ng mga tao na karinig sa kanya doon, sabi niya, 46 years pa itinayo ang templo na ito, sa loob lamang ng 3 araw mo itatayo. Kaya ngayon na lamang po ang paghihintay ni Jesus. Minsan, ang Diyos 3 araw lang sapat na para pagdating mo sa buhay mo. Pero pinaghihintay mo pa siya ng 46 years. Ang pagkabuhay ni Jesus, 3 days lang, He rose from the dead. Pero gusto mo 46 years bago siya mabuhay sa iyong katauhan. Kapatid sa Panginoon, ikaw ang nagpapalala ng kondisyon sa buhay mo. Tayong mga tao, yung naglalagay sa atin sa kapahamakan. Dahil sa pagrereklamo natin at pagkukumplain natin, Lord, kailangan mo ba ipursuit yung pangarap ko? Kailangan mo bang gawin ito sa pamilya ko? Kailangan mo bang maitatag at mai-secure yung buhay ko? Kaya lumipas 46 years in the making sa pagtatayo ng templo. Samantalang ang sabi ng Lord, the promise of God, I will raise again and I will restore again this temple within 3 days. Ang bilis na offer ng Lord. Because He is alive. Buhay siya. Hindi ba sinabi niya, sandali, mamamatay muna ako 46 years. Kasi paano kaya ako naging ganun? Paano na yung generation natin? Paano kung 40 years ka nang itatagal mo dito sa mundo nito, hindi ka inabot ng pagkabuhay ni Jesus? Kaya nga sabi niya, 3 days, I will rose from the dead. Kapatid sa Panginoon, nakita niyo yung pagiging kasapatan ng binibigay na buhay sa atin na kaligtasan. Samantalang ang tao, Lord, kailangan ko lang graduate bago ko maglingkod sa'yo. Kailangan ko muna ipursu yung career ko, pag-stable na ako, Lord, okay na. Lord, nakapagpatayo muna ako ng mansyon sa pamilya ko. Then, I will serve you. Pwede na ako doon. Kapag yung mga anak ko nakapag-abort na lahat doon, pag-iling ko na kita. Ang tagal. Nainipan, Lord. Pero nahihip nga ba para sa iyo ang Panginoon? Hindi. He is still waiting for you because He is alive. He remain alive. He is the ever-living one na buhay para sa iyo. Kaya nga ang sabi dito, seeing He ever lived to make intercessions for them para siya ay pamagitan sa atin. Kaya hindi nyo napansin, mga kapatid sa Panginoon, siguro nagtataka ka, no? Kristiyano na ako, born again na ako, pero lagi pa ako nagkakasala. Alam mo, ang pinakamaganda dito, because He is the ever-living one, hindi siya nawawala sa iyo. Na kapag gagawa ka ng kasalanan, hugasin niya agad yung kasalanan mo. Pag-uwi niya agad yung kasalanan mo. Because you accept it already. The life that given to you by God. Bibigyan sa iyo yung buhay na yun. At pananatilihin ng Diyos yung buhay na yun sa iyo. Kaya lang, never ever reject God. Huwag mo nire-reject ang Panginoon. Ikaw din ang mawawalan po nito. Kaya nga siya nananatiling buhay. Dahil para tayo po ay ma-reveal niya at ma-intercede niya. Para tayo matubos sa lahat ng mga pagkakasala natin. Mayroong dudulog sa kataas-taasan at magsasabing, Ama, patawarin mo sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Forgive them for they don't know what they're doing. Siya yung nag-i-intercede para sa atin. Siya po yung nakakagitan sa atin. Kaya nga mga kapatid sa Panginoon, pasalamat tayo, there is Jesus. Dahil palagi siya sa Kristo sa buhay natin. Na hindi mo po ba napapansin? Nagkasala ka, nireject ka ba ng Panginoon? Never. Paulit-ulit ka nagkakasala, tapabuhay ka sa kasalanan, pero nireject ka ba ng Panginoon? Hindi, kailanman. Kaya lang, ang gusto lang talaga na makita ng Panginoon sa iyo, that you really accept Him truly, at magpapabago ka ng buhay sa Kanya. Kapatid, this is the right time, the perfect time, to accept truly Christ Jesus
Nabinis siya ng finished work of Christ. His work of redemption was finished at the cross. Tinapos niya yun. Lahat ng kasalanan mo, tinapos niya dito yun sa cross. And His work of intercession continues to this day. Up to now, tinatrabaho pa rin ng Panginoon. Grabe. Samantalang tayo, gusto natin, Sunday lang tayo tatrabaho sa Lord. Pero ang Diyos pala, 24/7, tinatrabaho ka ng Panginoon. Hindi humihinto, hindi natutulog ang Panginoon. Lagi siya nakamasid sa iyo, keep on watching you. Kahit nasan ka, nandiyan siya, nakabantay siya sa iyo. Iniingatan ka ng Panginoon nito. Pag may karamdaman ka, binabantayan ka, inaalagaan ka. Kaya na ko inaalagaan ng Diyos. Natandaan mo ba yun, nagbabantay sa iyo? Yung isang araw, si Lord yun. Ang kanyang pastor eh. Kung hindi dahil kay Lord, hindi nababantayan mo. Nung nagkaroon ka ng kaso, may nag-ayos ng kaso mo, si Lord yun. O yung tiyuhin ko, polis yun eh. Yung tiyuhin ko, mayor na eh. Kung hindi dahil kay Lord, hindi aayusin mo yung kaso mo. Hindi natin naiintindihan. Ang akala natin, hindi natin kailangan ng Diyos sa buhay po natin. Until now, His word is for intercession continues to this day. Ginagawa pa rin niya na tagapamagitan siya sa buhay mo. Kaya nga mga kapatid sa Panginoon, napaka-words natin. Pagdating sa word, masyadong tayo words. Instead na magpasalamat tayo palagi sa Panginoon. Hindi natin nakita yung kabutihang ginagawa sa atin. Ang akala natin, God is always absent for every troubles we have. Akala mo ba, kung tayo natin mga problema? Akala mo yung kaibigan mo tulong sa iyo? Ginamit lang ng Lord yun. But He is the one who intercede for you. Siya yung namamagitan doon sa mga pagpiliyon. Nung magkaroon ka ng trouble, sabi ko, tinulungan ako na tulungan ng kaibigan ko, pero kung di ba itong pinsan ko, tinulungan ako, hindi na pinsan yun, si Lord yun. Ginamit niya lang yun. Ang hindi natin maintindihan po dito mga kapatid sa Panginoon, pilit ng pinapakilala ng Lord sa iyo. Yung kanyang pagiging tagapagligtas mo, pero still, deadma tayo. Pag sabi mo nga sa katabi mo, deadma. Kasi patay. Patay kasi tayo. At hindi natin nasuntungan talaga yung buhay na ibinibigay sa atin ng Lord. Since He is alive, we have assurance for the future. Sigurado na tayo. We do not face temptation alone. Pagka meron ng mga pagsubok na dumarating sa atin, may tukso, nandiyan na doon, kasama na natin. We do not trials alone. Pag may mga pagsubok, may hamon ng buhay, nandiyan siya. When we stumble, He is there to pick us up. Pag kayo po ay nagdadapa, nahuhulog, nandiyan ang Panginoon, ibinabangon niya tayo. When we sin, He is there to give us. Kapag nagkakasala ka, bait ng Diyos, nagkasala ka na sa Kanya, siya pa yung maganda, unang-unang magpapatawan. Come on, kapatid sa Panginoon. Sino din yung kapag nagkakasala siya, hindi agad siya ng tawad sa Panginoon. Yung pag-umisa, nakakalimutan na, iyakan na yun. Basta kakalimutan ko na lang yung kasalanan mo yun. Hindi. Supposed to be naman tayo nga po yung unang-unang hihingi na tawad sa Lord. Patawarin mo ko. Ito na naman ang tumulan. Tigas na ulo ko. Tapos kaya iniiyak pa natin sa Lord yun, ang bigat na hanggang. Pero ang ginagawa ng Lord, pag nagkakasala ka, andyan siya agad. Ini-intercede ka ng Panginoon, ganun mabuti ang Panginoon. Minsan, iniiwanan pa natin ang Lord, samantalang ang Diyos, hindi tayo iniiwan. Hindi tayo pinabayaan. Kaya kapatid sa Panginoon, wala tayong ibang dapat gawin ngayon sa oras nito, kundi ibigay ng todo yung pagtitiwala at katapatan natin sa Panginoon. Let us always thank Him. Pasalamatan palagi natin ang Panginoon, huwag natin kakalimutan ng Diyos. Hindi ba yung mga kinakalimutan natin siya, ilalagay lamang natin siya sa isang tabi. Kaya nga alam nyo, ang nangyari po sa atin dito, pag nagdating sa Panginoon, pakinggan niyo po ito.
Nung araw, ito sila Jacob, sila Abraham, sila David, gumagawa ng isang altar para lang makapagpasalamat sa Panginoon. Tayo, sasabitin na lamang natin yung pasalamat natin, naghihirapan pa tayo. At alam niyo po naman kung anong nakaugalian po ng mga tao ngayon sa panahon because God is rejected to them. We put their God into the altar. At ano lang, hindi para sambahin, kundi para maging palamuti sa buhay ko nila ang Panginoon. And supposed to be, yung pong altar, yung tambanang itinatayo, nitong sila ni Jacob, ng mga panahon na yun, yun yung nagsisilbing alaala nila para hindi nila makalimutan yung bagay na ginawa sa kanilang kabutihan ng Panginoon. Dapat importante tayo. Huwag natin kakalimutan yung pagliligtas ng Panginoon sa atin. Yung pagkabuhay ng Panginoon, dapat buhay siya na nagtagawin ng magpasalamat siya. The Savior is sufficient for us all. Sapat na siya. Wala ka nang ibang mahanapin pa. Kung sa oras nito, hindi mo nararamdaman sa puso mo na para kapag-ipan doon na wala kang nararamdaman. I tell you, this is the great day for us to feel the goodness and the gratefulness of God in your life. Dahil mo sa puso mo, ganito pa na. At akila yung pag-ibig ng Diyos sa akin. Kailangan na buhay siya para sa akin. Inalay niya tinutog yung kanyang buhay para sa akin. Nagpapako siya sa cross para sa akin. Alam niyo pa yun. Pero parang hindi na nararamdaman ng tao yung bagay niyo. Only God, siya na lamang yung nakakaramdam. At maraming tao ngayon hindi na paramdaman yung hirap na ginawa ng Panginoon ay para sa atin. No. Question. Did you make Him your own? Marami itong inaayawan ng Diyos sa kanilang buhay. Ito ang oras sa ito. Kung talaga nabuhay sa puso mo si Kristo, at gawin mo siya bilang iyo. Ingatan mo siya, alagaan mo siya, itaas mo siya sa buhay mo, at huwag mo siyang iiwan kailanman, sapagkat nasa Kanya yung salita ng buhay na walang ay pagkakos sa iyo. Let us give praise to Him. Siya nagagawa ng lahat ang pinakamagandang bagay sa buhay mo. Pagpagin natin ang Panginoon sa oras na ito. Let us worship God. Hallelujah, God of Christ. Samantalang siya nililit ng lahat. Sa kanya yung pagsama mo sa mga dito. Sumalang mo sa Panginoon. Yan talagang Diyos sa pag-ibig mo sa ating Panginoon sa Panginoon. Talagang mo sa kanya. Ulit ang worship. Sa mga pagsama mo sa ating Panginoon. Dahil pinasarap ko yung kalikasan ang inihahan ng Diyos kayo. Sa mga alam niyo po ba yung ibig sabihin ng because you died and rose again? You died and rose again. Kapatid, kung wala itong bagay na pangyayari na ito na ginawa ng Panginoong Jesucristo, asa tayo lahat. Akala mo ba, pagmamayang pagkaparin sa mga bagay na magagandang nangyayari sa iyo sa mundong ito? Akala mo ba, magagawa mo pa rin yung mga masasayang aral na ginugulo mo sa mundong ito kung hindi dahil sa dakilang gawa ng Panginoon na ito sa buhay natin? Akala mo ba may say-say pa lahat ng bagay sa buhay mo kung hindi nabuhay ang Panginoon? Akala ko ba na bawat isa sa atin na may say-say pa lahat ng bagay na ginagawa natin sa mundong ito kung hindi nangyari ito na pinangyari ng Panginoong Jesucristo para tayo bigyan ng masaganang buhay? This is what we call
the abundant living of Christ Jesus. Dahil sa kanyang pagkamatay at pagkabuhay, tayo po ay nagkaroon ng magandang buhay. Pagin natin ang Panginoon, ipadala ko sa kanya yung talagang talagang pag-ibig ko. Kahit naman sa pamamagitan ng pagsabat, ipadala ko sa kanya na iniibig mo siya, hindi in your heart. Ikaw siguro sa nagsabi sa aming buwan. Salamat po kami sa Holy Spirit, Lord, sapagkat binigyan mo kami napakagandang buhay, Panginoon. Iwalay sa kamahalakan mo lang. Iwalay sa lahat ng masama, Panginoon. At salamat dito, Panginoon, sapagkat patuloy kami nilalagay sa puso at isipan namin, Panginoon, na kami ay lumalayo, Panginoon, sa mga masamawalan. O man na sila noon manatili, Panginoon, na pagbiligtas po sa buhay ng bawat isa. Salamat po, Panginoon, lagi ko palang nariyan para sa aming lugar. At hindi mo kami iniwan, hindi mo kami tinabayaan, Panginoon. Kapag kami, Panginoon, ay pinupatso na kung ito, Lord, nandiyan ka. Tanda ka, Panginoon, ang harangan na naman pagso, Panginoon, na magpaglalaglag sa aming lugar. Maraming salamat po sa dakilang kapag mo, Panginoon, ay binuhos po sa bawat isa, ugal, na kahit minsan, Panginoon, hindi ka namin binigyan ng halaga, Panginoon, pero still, Lord, naging mahalaga pa rin sa kami sa iyo, Panginoon, at priority mo pa rin po, Panginoon, ang kaligtasan ng bawat isa. Maraming salamat po, Lord. Ipunin mo po, Panginoon, ang puso namin, Panginoon, na kapag nararamdaman mo, Panginoon, na tumitigas na ito, Lord, panampatin mo po, Panginoon, ang aming puso, gaya ng iyong ipinangako, Panginoon, papalitan mo, Panginoon, ang aming masukating puso ng masunuring puso, God. Lord, kapag nagiging matigas na ang ulo namin, Panginoon, Lord, hayaan mo, Panginoon, i-remind mo po kami, paalalahanan mo po kami, Panginoon, na hindi kami pwede na pagmalaki sa iyo, Panginoon, sapagkat kung wala ka, Panginoon, sa aming buhay, Lord, wala nang sa isa, yan lang ang itogan. Ituloy mo po, Panginoon, ang bawat po isa sa aming Panginoon, Lord, touch our spirit, O God, at sa ganong Panginoon, Lord, ma-open po ito, Panginoon, at muli ka makagalaw sa buhay ng bawat isa. Makita namin, Panginoon, ang bawat kahalagahan mo sa bawat isa ni Panginoon, bawat alok po sa amin, Panginoon, alok ng tagumpay, alok ng kaligtasan, O God. Maraming salamat po, O God. Salamat po sa iyong presensya, O God, na lagi namin kasama, Panginoon, every time na sumasamba kami sa iyo, Panginoon, maraming salamat po. At salamat po, Panginoon, sa kagalingan, sa aming mga kalusugan, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, hindi mo kami pinababayaan, O Lord, na sa aming karamdaman ay mahirapan kami, Panginoon, kami iyong pinapagaling, Panginoon, sa biyaya mo na bagogan. Lord, maraming salamat po, Panginoon. Pagpalain po ang bawat isa, Panginoon, sa lahat ng aming mga pangangailangan sa araw-araw, God. Lord, huwag po pagkayaan ang mga pagpapalang ito, Panginoon, na maglagay sa amin, Panginoon. Lord, pag kami muling maligaw, Panginoon, at muling mawala sa iyo, Panginoon. Lord, maging sayin po ito, Panginoon, ng aming pag-aalaala at pagpapasalamat sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon Jesus. Pinatay mo po ang bawat isa sa pag-uwi sa aming mga tahanan, O God, at saan makalimang punta, Panginoon, kamay mo ang patuloy na hawak sa amin at maglalayo sa amin saan makapamukan, O God. Lord,
patuloy po na iyong protection, Panginoon, ay hinihingi po namin sa bawat araw sa aming buhay, O God. Bless every one of us, O God. Bless this church, O God. Bless every worker of this church, O God. At lahat ng mga sumusuporta sa church na ito, Lord, at nakikiisa sa mga mission mo, Panginoon, Lord. Pagpanahin mo kung sila lahat ang siksik, hindi ito mga amaw na kapapala, O God. Maraming salamat po, Panginoon Jesus. Muli po, O God, sa iyo po na tinataas ang lahat ng ito. Binibigay ang lahat ng aming pasalamat at puri sa tanging pangalan mo po namin ni Jesus Christ. Amen. Nagkakilang po, maraming kayo.